Lang nindot pa kay katulog imong flesh. Ingon ang Bible, Jesus rose up and came to a solitary place and pray. Kaya pagmata siya ang mga disciples, di na nila makita si Jesus nga naghigda. Kundi ilang makita, tuwa sa unahan, nagluhod, nagampo, nagakommune nga na sa Father. Si Jesus puno og presence sa Father. Dili lang siya puno sa Scripture. But filled siya sa presence ng Father. Kaya di ka magtataka, pag makita siya sa Diablo, magmakaawa. No? Masyagit ang Diablo. No? Nga nang mianhi ka, imo ba kaming lutuson? Imo ba ming itorment? Pwede ba? Pabalhina na lang mi ngadto sa mga baboy? Nagmamakaawa. Kaya who can be against you if you are filled sa Holy Spirit, sa presence ng Lord? Kung manggod sa atong kapanahonan is we have a lot of knowledge about God, but we have no God. Yung presence. Yun ang pinakasandata. Sabi ko ingon ako kay Dennis ko din, i-gather imong panimalay. Pray mo. Dili mag-pray og asking, kundi i-enjoy ninyo, magpapuno mo sa presence sa Lord. Mag-commune mo diha sa presence sa Lord. Nga masaturate ang inyong whole being. Mula ulo hantod lapalapa, lawas espiritu kalag. Nga maputos, malukuban sa presence sa Dios. Tungod kay mao lang ni ang ultimate nato nga weapons against sa mga trabaho sa kaaway nga tigitugutan sa Dios to strike. Trabaho man is kaaway. Dili man ingon ang Ginoo nga mo himo siya disaster tapos siya ra po'y mutabang. No. He allowed the works of the enemy. Because aduna siya message. Gusto niyang i-wake up, gusto niyang gisingin yung mga tao na nakatulog because of success, because of pride. Nakala nila because of what they have in life. Sila na yung may-ari. Tawagan ko itong isa ka adlaw. Man, siyempre yung plastering. Nako'y gipalit pintura diya sa Santiago. Pero nakamasko, pero kadali lang. Then, pag-parking na ako dito, tricycle akong gidala. Without knowing ano apo may parking sa akong likod. So, kung imong tan-awon, di na ko kagawas. But sa akong right side, adunay usa ka pick-up nga dili naman siya bag-o. Gaandar. So, naka-tinted siya. Di mo makita yung tao. So, akong giduol. No? Tapos na tao. So, nanokto ko. Abre siya. Ingo, sir, pwede ba paki-atras gamay kay mugawas ko ba kay di ko ka-atras diri o kay gibabahagan ko. Gisara niya ang pintuan, expect ko nga mo reverse siya or mo atras siya. Wala gyud. Wala bang ang tao ba nga? Wala bang sino, no? Silonggo pa daw sino. Ang pait lang ato nasibi po to iyahang sakyanan. Ang problema lang ato inutang tapos hambog na kaayo. May rabag bag-o. So nagulat-hulat na lang gyud ko. Then pag-abot tong isa ka sa Kabataan-on may driver katong naas likod nako nga nagparking nga pick up pod. Siya, sir, sorry kayo sira. Ingko, boss, sunod pod. Ingko tanaw-tanaw po ka nga na ay gaparking diri sa imong atubangan. Siya kadali mong ko. Ingko, sige. So ingon na ba no? Because of sometimes ang nature sa tao ay nga maging hambog. Nature sa tao. Maging hambog. Natakdan kay Satan. Si Lucifer, di ba? Termi gina-mention sa Ginoo yan before. Termi na
ginakomend. No, na garbo. So, sikat na siya, abi niya, Ginoo na po siya. Kaya nagkaroon og rebellion sa heaven, sa leadership ni Lucifer. Kaya yung karakter ni Lucifer, naas daghang mga tao. Labi mga tao nga wala mo consider, wala mo ilangan na sa Dios. Warag kinsa. No? Kaana lagi ko lingo-lingo ko, wow. Grabe nga klase nga attitude. Siguro tanaw niya sa ako, tricycle lang, tapos siya pick up. May labag sinaw. Or siguro kung sinaw, warang mo pero bisan na. Bisag hammer pa na diya, siguro nga sinaw-sinaw. Namalihog ko nakikiusap ko. Pero never. Tigulang pag yun ang driver. No? So, makikita niya, lingo-lingo ko gauli. Kung wow ang tao, no? Kung ingon ana, gid ka warag kinsa. No? Di siya mapamalihugan. Kung atas na siya, bisag mga half lang sa dupa, pwede na ko makalusot. Kaya gahulat sir ko mga 15 minutes. Hangtod mi abot tong driver sa naas akong likod. Nangayo man og surit tong sa likod at ang driver. Kaya ako sang giingnan ko, boss. Tanawa po next time. Ko nga naa kay giparkingan. Nag-double parking na siya. Dako man ang Santiago, di ba? Mga parkingan. So, sahay man God, ang tao makalimot. Or tinoyo, bagyod. No? kaning pong mga, dili man ingon lang success, makapapangit sa mga kasing-kasing sa tao. Dili naman noon tanan, daghamang mga successful nga tao na talagang lupig pa nga mga Christian attitude, di ba? Daghan. Dili maingong Christian, may na nag-attitude. Daming Christian ang sasama. Ang mapangit na mga attitude. Although nga di man ta perfect, pero kung attitude na gani pag-isgutan na pangit, that is bandage. Bandage na yan. Character yan eh. Kaya yung ni Jesus, yung iyang Sermon of the Mount, yung values ng kingdom against the values, the cultural values sa tao against sa values sa tao. Kaya galit yung mga tao in his time. Kasi maging meek eh. Sa mundo, maging mayabang ka upang makilala ka. Diba? Maging hunger ka for righteousness. Sa mundo, hunger ka for power. Diba? Baliktad eh. Yung values ng Panginoon. Kasi mapalad yung mga tao na mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Great is your reward in heaven. Kaya sa panahon ngayon, maging faithful tayo sa Lord. Wala tayong karapatan to complain or patong sumbatan ang Diyos. Because He knows what He is doing. Kaya ito po purification sa church and awakening ngadto sa mga ungodly. God, this is a reminder that there is God. That everything we enjoy, everything that man's enjoy on earth, ay mayroon pong tag-iya. And time will come, even yung life ni mo, may utlanan. Adonai appointed time, every person on earth, dili pare-parehog years. And one day, that appointed time will come, will end, your time on earth will end. Then, dito ka i-accounting sa Diyos, matubang ka sa iyahan. Pag ang nakanindot ni Ani kay we don't know the time when. No. Sama tong di ba tong story sa parable of the talents, di ba? Yung Lord, yung ilang master is mihatag og mga talento sa tulon niya ka mga servant. And after nga mihatag siya mga talento, mihatag siya 5, mihatag siya 2, mihatag siya 1. After yun siya, sige, gamitan niya, palaguin niya yan. Padamihin niya. But pasunod, i-manage niyo ang tarong. I-enjoy niya yan. Kasi maingon nga, i-accounting ta mo ha. So, for hanton yung abot ang panahon, after a long time, ibalik siya. Nga, wala, gi-expect
Ngadto siyang mga servant ngayang giatagan. Na that day, yung mihatag sa ilang talent, na silang atubangan. And that day, wala silang expect na i-accounting sila. Di ba? So, what happened? Ikatong na wisdom. Gitagag 5, nakaproduce og another 5. Yung gitagag 2, nga nakaproduce og another 2, was welcome. No? The more pa siyang gisaligan for another thing. No? But yung one, na naging irresponsible, kung nagkaroon pa siya mentality against his master. Ano manggug ka? Gakuha kag wa nimo gitip gakuha kag dili nimo gihaguan. So ako ning gitabunan, ako ning gitago because nahadlo ko sa imo. Unsay ingon tong servant? Ingon tong master? You wicked servant. So ang life sa tao ganun. We don't know the time. No. Everybody never knows. Kaya, keep on. Nga sa Diyos. Forward, go on. Natural na, may mga offer ang kalibutan. But never believe the word. Dahil the world has nothing good to offer sa imong kinabuhi. But not God. Only God can offer good things na nasa ato. Ilaron ra ka na sa kalibutan because the world is controlled by the devil. Kung tanawon nimo yung Genesis chapter 3, how crafty the devil is, tempted kang Eve. No? Ba? Sabi niya, hindi ka mamatay. No? Kaya sabi ng marami ring mga leaders sa church, okay lang yun. Gawin niyo yan, okay lang. God is good. God is merciful. God is love. You will never judge. Ewan ko kung saang Bible nila kinukuha yun na God will never judge. Kung totoo yun, sana wala nang revelation. Dahil ang book of Revelation is the demonstration of God's wrath, God's anger to the world. Yung book of Revelation. Demonstration yun sa future anger. Kung paano yung galit, yung puot ng Diyos kanyang ibubuhos sa mundo. And who can endure? Nga nang ingon si Jesus, he that endures till the end will be saved. Matthew 24 verse 12 ba yun? 13. Diba? Dahil alam niya, mayroon, adunay kasakitan, adunay kapaitan na mahitabo. Yung pag-abot nga sa microchip, yung pagmarkahanay, you cannot buy, you cannot sell anything without the mark. Maka-endure ka as a Christian. Ikaroon gani, di ba? Orang gina-play karon ang future, di ba? Di ka makaagi kung wala kay quarantine pass. Sir, na kay quarantine pass. Pakita niyo pak. Sige, agi sir. Sunod, dili na quarantine pass ang pangitaon. Mark. Do you have the mark? Kung naa kay mark, you receive the mark, then you can pass. But if not, if you don't have the mark, because nasayod ka, having a mark of the beast is of the devil. No salvation. Diba? Gutom ka na kaayo. Karon gani sa quarantine, sa kaning enhanced community quarantine, kaning lockdown. Diba? Daghang gapo sa Facebook, nanambok na daw sila. Kung kita lang sila makaon, darating ang araw, pag wala kang marka, tingnan natin, tataba ka. Baka makain, you cannot buy, you cannot share. Dahil ano ka na eh. Dahil charge ka na as rebuilding. Like yung nanay karon, si Bill Gates, si Gig Shagit, receive the vaccine. Everyone must receive the vaccine.
Magpabakuna na mo. Dahil kung wala kay bakuna, ma-charge ka nga carrier ka sa virus. Yeah? Wala kay bakuna. So, i-charge ka na dili ka citizen or unclean or carrier ka sa virus. You cannot buy. I-charge ka pa sa ginatawag nga dili mao because you have dahil wala kang mark. Darating ang araw. Kasi yung ingon ani, ano pa lang ni di pa ni naapay mo sunod ni daghan nga mas kuyaw. Nga makuyaw-kuyawan ang gaita karon. But ang Diyos adunay pangako na siya babalik sa diya makita niya urag mapingit na kayong iyang mga katawan diri sa lupa because the first period 3.5 years of tribulation kung di na makaya sa mga believers nga naa sa earth, Jesus will come again. Pag yang ikuhaon aron ang mabilin katong mga dili matinuon. Pero ang pangutana, aduna pa ba ma-save sa another phase, another 2.5 years, kasi 7 yan years tribulation. Yes, aduna ginatawag sa Bible nga tribulation saints. Yan talaga naka-endure sila till the end. Muna giingon diya sa Matthew 24 verse 12 ba yan? 13. No? Ragdi kayo o kampante. No? 24. Nga, he that stand, no, firm till the end. O ba nga translation na, he that endure till the end, no, will be saved. Mauna din ha ang kuan. Yung mga tribulation saints, yung mga na-maintain nila yung kanilang buhay. Sabi rito, 24, no, verse 13. But he who stand firm to the end will be saved. Kaya sabi ni Malakay, who can stand? Who can stand? No, sabi ni Malakay. Kinsay makabarog? Who can endure the day of his coming? Kinsay makalahutay? But God said, endure. No? Dahil mananalo ka. Matagal ka ng panalo. Matagal na tayong panalo. Kailangan i-portray lang nato. Kailangan ato lang lakaran, no? Anang experience what is meant by endure o to endure. Endure hardship. Ingon si Paul diya sa 2 Timothy chapter 2 nga endure. Nga mula hutay. Na naman, tungod kay adunay kasakitan. Nga sometimes nga marag ang tao mo give up. Na dili lang kakuyaw, dili lang imong makuyaw-kuyawan kundi talagang pain, no? Masasaktan ka. But the word of the Lord says, endure hardship. Dahil nganong ingon siya endure hardship. Nganong di na lang niya di ay himuon, di na lang tugutan. Kasi God is testing our faith. Kung talagang mulahutay ka ba? Kung puro lang yung hayahay, like gina sa mga wali sa uban, na puro blessing, why correction, why rebuke, kaya kung ma-rebuke yung ilang mga members, mag-amok, mangluod, kasi yung teaching, walang rebuke. Puro lang blessing, puro goodness of God. Wala yung God, wala yung wrath, wala yung anger, wala yung judgment ng Panginoon if ever they will not follow. Kaya pag makadungog sila na God will judge, so, anong klaseng teaching yun? Sabi nga sa Bible, God will judge. Di ba? Oh. So, sa atong time karon, no? Sila? So, ang mensahe karon is talagang yung dut-dut sa Diyos. Ayaw tugutin yung mga temporal things na may mag-rab o
kawaton imong time nga na sa Lord. Papuno ka sa presence sa Panginoon. Papuno ka. Dili siya lisod nga i-experience because alive siya. He is everywhere. Unaha siya, i-prioritize siya. Prioritize na ba yung mga temporal things. Then ang God, ato lang hatagan siya, kanang iwit-iwit na lang natong time, kanang antok-antok na ta. Di na mao. Di na maong faithfulness. Hatagi siya sa pinaka-the best ni mga time. Dili kay hatagan ni mo siya kanang mga salin-salin na lang. Ng mga time sa imong kinabuhi. Salin-salin na lang sa imong financial. Salin-salin na lang sa imong, dili na love. Di ba? Give your best, the best nga na sa Lord. Kasi magpakita na to, di ba? Nag-testing na. Nining mo nga pandemic. Ang kasikatan sa Italy, ang kasikatan sa Amerika, ang kwarta, ang dollar, nagamit ba? Ang ilang mga competent doctor, ilang mga the best, mga medicine, nagamit ba? Against ni aning maong pandemic? Wala. Pila ka thousand lang dead. Ang death nila. Wala yung nagamit. Everything becomes nothing. This is a lesson. This is an eye-opening na sa mga tao. Na tinuod, everything on earth will become nothing. At magpalad ka dahil may Diyos ka sa buhay mo. At huwag mong hayaan na siya mawala sa buhay mo. Bagkus experience mo siya, i-enjoy mo siya because He is alive. He is available anytime sa imong kinabuhi. Talk to Him always. Be in His presence. Masanay ka. Nagya sa presensya. Nasanay tayo sa presensya ng maraming tao, sa presensya ng ating mga trabaho, sa presensya ng ilang kwarta. Kaya yung naging karakter natin towards ka, hindi mao. Magsanay tayo. Magpapuno ta sa presence sa Lord. Di ba yun niya, if you seek me, then, sabi niya, if you will seek me first, then I will give these things to you. Pangako yun ng Lord. Di ba? Tapos ato pang i-violate, ato pang ingon, nagbuot baka sa ako. Dagan ba ng rason? Unahon pa natin ang mga temporal things. Karon. Ang ilang napundar nga mga salapi. Ilang napundar nga mga popularity. Nagamit ba? Wala. Subot pa sabot, panalo ang Diyos. Totoo yung kanyang salita. Na everything on earth will become nothing. Na kung sa diin ginausay, ikambyo pa sa tao. Unahon yung mga temporal things kay ang Diyos, kaysa Diyos. Ang sinahitabo karon. God showed the truth through this pandemic, through this virus. Amerika, di ba? Mayabang, superpower. Sa hindi lang nakakaalam, ang Amerika, hindi na po siya superpower. Hindi na po siya super nation. Utangan siya sa China. Ang China karon may superpower. Ang tanan galing mga laboratory sa Amerika, company, mga big companies, mga RCE, mga companies na nasa China. Nanas poder sa China. Ano na mas China? Una-una, mas brato yung ilang labor. Pangalawa is, that is a strategy. That is a demonstration that America is natalo na sa China. Kasi nandun na sa kanilang nation yung kanilang mga big companies nila. Demonstration yan. Natalo na sila. Dalan. Wala na backup of gold. Diba? So, makita natin mga pero, God is good to His people. Nakita yung isa ka testimony sa unbeliever nga talaga. Infected siya sa virus. Amerikano yun. Wala na ako mas-save ang kalisod na siya. God, if you are true, namin niya. Parang i-challenge ang Panginoon. Kung tinuod ka, please, help me.
Then, pagkaugma, yung, ang title ato is yung cleaner, yung janitor ba? Pero tingala siya, anong adyo na adunay janitor, nga bawal man, diha sa ICU. Iprihan siya, nalan sa gawas tong janitor, na siya sa ICU. Iprihan siya. Then after sa pag-pray, miluag, pagkaugma, ulian siya. Then ano na po siya, Lord God, unta, muinom ko og coke. Muinom siya soft drinks. Pagkaugma, gidalaan siya soft drinks. God will save, even sa mga crucial moments, if you will only acknowledge Him. Pero ayaw nagpaabota, magkaroon pag-crucial, critical moment in your life. Habang nindot pa, no? Ayaw paabutan na nasa end, na nakasa ending. Then you are calling to God, Lord, save me. But start now. Ano ma-enjoy nimo yung iyang presence? Napakaganda yung kanyang presence. Na talaga mo ingon ni Paul nga di na siya mubalik sa kalibutan, di ba? Gidala siya sa third heaven eh. Yung experience niya doon sa third heaven, in the kingdom of God, gidala siya. Di na siya mubalik, pero di pwede. Doon na siya mission, di ba? Di pwede. Namot lang no, akong i-share ni nga kung ano, di pa ni maputol, no? So, siguro, kung maputol, manggaling ni siya, so hanggang dyan na lang, no? Yung, itong first week pa sa lockdown, no? Every morning, gadilig man ko diri sa mga tanom, habang yung buntag pa, morning pa, ma-enjoy na ako yung sunlight, aron mo panington. Then suddenly, nakita na ako akong sarili, nga migawas sa akong body. Then akong body wala naglutaw na asa naghanging siya. Then ang akong spirit, yung akong self is nasa babaw sa akong body. Then suddenly na-experience conscious ko. Suddenly na-experience na ako yung kalinaw nga hilabihan ka malinawon. Yung ingon ni Jesus, John 14 man na siguro na, peace I give to you that the world can't give. Siguro, i-compared ni mo nga kalinaw 1,000 times compared sa kalinaw karon nga nasa imo. Nga di ni mo ma-explain. Ingo, wow, ingon ana di ay ang karanasan. Ingon ana di ang promise sa Lord. Wala ko ingon nga namatay. Din, nakita ko migawas lang akong spirit ba? Yung ako. Migawas lang sa akong body din. Naghahang ang akong lawas. Muli akong pananaw. Siguro sa ibang tao, masaya nag-unsa ko. Basta nagtindog na ko, ga-spray ko. Ito nga experience ba? Siguro mga 1 minute lang. Dali lang. Pero I experienced that peace nga pass it all understanding ingon diya ni Paul. That even Jesus, the peace I give you, that the word, I will give peace nga sa imo to you that the world can't give. Kaya may wow. Ingo. Mo din na ingon si Jesus nga, remain in me. Kasi pag umalis ka sa Kanya, you will never enjoy His promises. You will never enjoy heaven. Kung ikaw mo apart nga na sa iya. Kaya sabi nga, I am the vine and you are the branches. If a branch, na dili siya connected, nga na sa maong puno, matutuyo siya. Ibig sabihin, pag hindi ka connected sa puno, you will never enjoy the promises of God nga supposed to be imuha na. O na pa yung mga teaching karon. O pag humani mo, dawat sa Ginoo, pwede ka na, you can do everything as you want. Kasi save ka na. Unsa di ang Diyos hatag bawi, kaligtasan, di ba? Kita mo, kadungog mo nga doctrine. Oh. If you will go away from Him, you will never enjoy. Because His promise are for those, ang iyang saad para sa mga tao nga nakakunik nga na sa iya. It is unfair. Kung ang na-disconnect, sabi niya, di ba? Dauban yung na-disconnect nga branch. Ang makinabang apoy. Wala siya sinasabi kahit disconnected ang sanga is may buhay pa rin. Sabi niya, patay na yung sanga na yon. Eh sabi niya, remain in me and I in you.
Di ba? O mag 1 hour na. Hapit na ni mag-in siguro. Di ba? Sabi niya, ma-forfeit yung yung benepisyo nimo in believing God. Kung imo lang ikambyo sa mga temporal things, yung imong relationship sa Lord, especially this in time, because nawili ka sa kalibutan, sa mga bagay sa kalibutan, mituo ka sa ginaingon sa mga tao nga unbiblical principles. Unsa man kanindot yung principles ng tao, if that is not biblical, that is not of God. Ayog sayangi ang mga bagay nga gihanda sa Dios diha sa imuha. Dahil mawawala yon kung nahimo kang irresponsible nga person, nga believer, nga anak sa Dios. Tungkol kay imong giuna yung temporal things. Misugot ka, natagal mo more time yung mga temporal things than God. Then unti-unti na nawala yung imong privilege. Isip mo lang yun, naka sa Ginoo. Pero in reality, wala ka na sa Diyos. And never go away from His presence. Huwag kang umalis sa trono ng Diyos na hindi mo siya madama. Dahil yung pagdama mo, pag ma-feel mo yung presence, ibig sabihin, God approves you sa iyang atubangan. It is His approval that you are His son or daughter. When you feel the presence of God, that is the approval of God to you. Ug daghang mga factors nga makapawala sa presence sa Dios nga na sa kinabuhi sa usa ka taong nangalagad sa Dios. Muna imong maintindihan, atong mas maintindihan yung remaining in Christ, remaining in God is the key. Number 1, to endure hardship. Number 2, to receive the promises of God. And number 3 is the key in entering heaven. O wala na tayo oras next time. No. Hopefully na ma-improve nato ni. Di pa ko kamaon. Ako na lang i-upload ugma. Kaya wala ko internet karon whole day. Ugma pa ko pa-internet. So, thank you kayo ang Diyos mag-auban ka nato. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa mga word na among nadunggan karon. We believe na ang imong pulong is adunay kapuslanan kanunay o kininaganaris among spiritual na spirito sa among kinabuhi. Bless everyone nga naga-view karon, nagalantaw. Salamat Ginoo. Padayon ang kalig-on nga imong i-impart nga na silang kinabuhi. Padayon nimo silang duawon, pinagi sa imong Holy Spirit.